Number 4. Okay, number 4 na tayo. Number 4 is, ito, practice. Kailangan practice. Itong mga to, madali pa to, yung 1 to 3. So ito, medyo kailangan mo talaga ng practice dito. Okay, positive rephrasing. So anong ibig sabihin nito? Positive rephrasing. Binabago mo yung way ng pakikipag-usap mo sa sarili mo, yung way ng pananalita mo. 'Di ba? Nasa Bible nga, may kasabihan nga sa Bible, 'di ba? Life and death is in the power of the tongue. No, ang ibig sabihin daw, ang dila natin kayang bumuhay o pumatay. Ganun ka powerful. One thing na mag-isip ka ng negative, mas ibang usapan na pag inimik mo pa. Kaya iwasan yung mga ganun. Very powerful na pag nag-iisip ka pa lang eh. Iniisip mo pa lang eh. Sobrang powerful na nun. What more pa pag inimik mo? Diba? Kaya iwasan nyo yung mga ganun. Tandaan nyo ang utak natin, hindi to nakaka-recognize. Ang subconscious mind natin, even mga biro ingatan. Kasi kahit ako nag-iingat din ako eh. Hindi nakaka-recognize ang isipan natin ng mga biro. Pag paulit-ulit mo sinabi, kahit biro yan para sa'yo, na-associate siya sa emotion na nakakatawa. Kahit paulit mo, alimbawa, nagbibiro ka na, mahirap lang ako eh. Kahit tapos natatawa ka, ganyan-ganyan. Diba? Na-associate yan ng utak. Pumapasok yan, napoprogram yan sa subconscious mind. Kasi nandun yung emotion na natatawa ka na nagbibiro ka eh. Tapos yung word na mahirap. Kaya iwasan yung ingatan nyo, yung way ng iniisip at pananalita mo. Kahit biro lang. Diba? Hindi nakaka-recognize. Diba? Ano yung activity natin last time? Huwag kang mag-isip ng pink na dinosaur. Diba pink na dinosaur pa rin naisip mo? Hindi niya ni-recognize yung wag. Diba? Hindi niya ni-recognize yung salitang wag. Ang ni-recognize lang ng subconscious is yung pink na dinosaur. So, yun lang. So, ganun din yun. Kaya iwasan nyo na mag-isip ng mga ganung bagay, ng negative na bagay, at saka ng imikin. Kahit biro lang. Okay? So, sa rephrasing naman, is babaguhin mo yung mga pananalita mo. Okay? Especially yung pakikipag-usap mo sa sarili mo. Kasi walang ibang, ang pinaka-importanteng kausap mo ay yung sarili mo. Which is, sino yung sarili? Okay, sino yung sarili? Yung pinag-usapan natin last training. Okay, kung naalala nyo pa, sino ang sarili? Sino yung sarili mo? Okay, chat nyo dyan. Sino yung sarili mo? Subconscious mind. Okay? Yung subconscious mind mo, yun ang sarili mo. Kaya pag sinabing kumbinsin mo yung sarili mo, baguhin mo yung sarili mo, di ba? Ayusin mo sarili mo. Ang ibig sabihin nun, ayusin mo yung subconscious mind mo, baguhin mo yung subconscious mind mo. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. I-convince mo yung subconscious mind mo. Ang sarili mo ay yung subconscious mind mo. Nandyan yung part ng identity mo. Hindi yung conscious mind. Okay? Yung emotional mind. Okay? So, papalitan mo yung way ng pananalita mo at pakikipag-usap mo sa sarili mo. For example, sa halip na sabihin mo na halimbawa may gusto kang bilhin. Sa halip na sabihin mo sa sarili mo, wala akong pera eh. Wala akong pera. Yeah. Ang sabihin mo is wala pa. Or mas maganda, magkakaroon ako. Yain na, magkakaroon rin ako ng pera pambili dyan. Mas maganda yon. Mas maganda yon. Kasi di ba hindi naman nare-recognize ng hindi man nare-recognize sa subconscious mind yung wala, meron, hindi naman yan hindi man nare-recognize yan eh. Diba? So, instead, ang sabihin mo is, kapag wala ka pang pambili, ang isipin mo is, magkakaroon rin ako ng pambili. Or paano ko ito mabibili? Mas maganda rin yon. Paano ko kaya ito mabibili? Anong kailangan kong gawin? Ilang product kailangan ko ibenta? Naalala ko nung nagsisimula ako, ganun yung way ng thinking ko hanggang ngayon naman eh. Pag meron akong gino-goal, kino-compute ko. Kung ano yung tinuro ko sa basic, Fast Start Academy, kino-compute ko ilang kailangan ko mabenta, ilang kailangan ko mapasali. Di ba? Magkano kailangan kitain ngayong buwan, tapos kino-compute ko, dinidivide ko. Kino-compute ko, mat lang naman yung pera eh. Mat lang naman yan eh. Tapos, tsaka na ako magsisimulang humataw. Ilang tao kailangan ko kausapin per day. Diba? Ilan yung kailangan ko ma-prospect, ilan yung kailangan i-close ang deal, ilang kailangan makapanood ng video, or whatever. So, ganun. Diba? Hindi ako nag-iisip na, masyadong hindi ko kaya. Na-practice ko na yung sarili ko na ganun palagi. Kaya katulad ng sinabi ko, practice lang to, practice lang. Every time na mahuli mo yung sarili mo, no? Sinasabi ko naman yan, practice lang, baguhin mo na kaagad. No, pwede mong imikin yung salitang cancel. Di ba? Halimbawa, may nakita ka. Alam mo na to, sinasabi ko na sa'yo na
umattend ka nitong training, napanood mo, tapos may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, tapos nakita mo yung price, shit, ang mahal. Wala pa akong pera. No? Pwede mong sabihin, cancel. Mali. Mali yung sinabi ko, cancel. Okay, magkakaroon ako ng pera. Kukumputin ko kung paano ko ito mabibili. Yeah. So, practicein mo lang ganun. Practice lang ng practice na ganun hanggang sa maging automatic siya. Kasi magiging habit yan eh. Yan yung pag-usapan natin next lesson, yung success habit. Magiging habit yan pag paulit-ulit mong ginagawa. So, instead na sabihin mo na, hindi ko alam kung paano. Di ba? Palitan mo ng aaralin ko. Kasi yan, para sa akin, itong hindi ko alam, para sa akin, yan yung pinakatamad na excuse sa lahat. Pinakang tamad na excuse. Bakit? Anong silbi ni Google at ni YouTube? Kaya siya pinakantamad. Maintindihan ko kung sabi mo hindi ko alam nung mga time na wala pang Google at YouTube, walang internet. Kasi kailangan mo pa mag-library, kailangan mo mag-aral, kailangan mo pumasok sa school. Ngayon, kahit di ka pumasok sa school, matututunan mo na eh. O kaya ngayon nga, nagbi-business kayo, pero nag-business management ba kayo? Tinuturan ko kayo ng business, nag-business management ba ako? Hindi naman. Tinuturan ko kayo ng sa finance, nag-financial management course ba ako sa school? Hindi rin. Di ba? Information age eh. Tapos instant, pwede mong matutunan agad. So napakalaking katamaran na excuse. Excuse lang to ng mga tamad na hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Excuse lang yan ng tamad na hindi nag-aaral. So instead na sabihin mo yan, aralin ko kung paano. Sa halip na sabihin mo hindi ko kaya, susubukan ko. Di ba? Yung mga ganun na words, papalitan mo siya ng papalitan. Ano pa? May naisip pa ba kayo na iba na example ng mga words na phrases na pwede mong palitan? Sige nga, i-chat nyo dyan. Bigyan nyo kami ng idea. Ano pa yung iba nyong naiisip? Ano yung mga madalas na excuses nyo? Doon ka magsimula. Ano yung mga madalas na excuses nyo? Yeah. Ang hirap naman. Anong pwede mong gawin doon para mabago yon? Okay, chat nyo dyan. Participate kayo. Ano yung pwede mo sabihin para mabago yun? Ma-rephrase. Yung salitang ang hirap niyan, ang hirap naman. Ano yung pwede mong sabihin para mabago yan? Ayun, no? Matututunan ko din, magagawa ko rin, kaya ko yan, kakayanin ko yan, pagsisikapan ko. Di ba? Sana all, gawing next na ako dyan. Di ba? Yun yun. Yun, tama. Aralin ko yan para matutunan ko, malalampasan ko to. Di ba? So, ano pa, meron dito mga share ng, ano ba, ito kay Coach Jujun, tinatamad ako. Paano mo babaguhin yan para maging positive, para ma-rephrase siya na positive? Yung tinatamad. Anong pwede mo sabihin? Sisimulan ko, aralin, kakayanin, di ba? Matututunan ko din yan. No, kapag mahirap, let's say easy. Easy. Sisipagan ko. Sisipagan ko. I-rephrase mo lang eh. I-rephrase mo lang. Yung madalas mo nang sinasabi, papalitan mo lang ng something na positive na kasi makakatulong yun sa'yo. Okay? Nagigets nyo na ba? So ngayon pag-usapan naman natin, positive and negative na mga self-questions. Ito, very powerful ito kasi madalas kapag hindi nagmaganda yung nangyayari sa atin, nagtatanong tayo ng mga tanong na sinasabotahe pa natin lalo yung sarili natin. Okay? Nagtatanong tayo sa isipan natin ng mga tanong na mas lalo pa nating nilulugmok yung sarili natin. For example, sunod-sunod na challenges mo sa buhay, kung ano man mga challenges yan. Ano yung usually na itatanong mo sa sarili mo? Ano yung usually na sinasabi mo sa sarili mo? Bakit nangyayari to sa akin? Bakit ganito? Bakit ako? Anong kasalanan ko, Lord? Di ba? Yung mga tanong na mas lalo mo pang nilulugmok yung sarili mo.
Kasi ang subconscious natin, parang Google din yan eh. Kung anong information na naipasok dyan, parang Google din yan eh. Kung anong itanong mo, and lalo na kapag negative mo pa siya na program or negative naka-program yung subconscious mind mo, kapag itinanong mo yung gano'n sa sarili mo, sinasagot ka ng subconscious mind mo whether naririnig mo or hindi. Sinasagot ka niyan. Diba? Bakit ako? Tamad ka kasi. Tamad ka, hindi ka consistent, hindi ka sumusunod, sabing ganito yung gawin mo, di mo pa rin ginawa. Or hindi kasi para sa iyo yan, para sa kanila lang kasi yan. Hindi ka kasi magaling, sila magaling eh. Di ba? Mali kasi yung tanong. Sabi nga ni Tony Robbins eh, kung shitty yung tanong mo, shitty yung sagot. No, hindi 7 ha. Hindi shitty 7, hindi shitty meaning yung parang tae. Kung tae tanong mo, tae sagot. Kung pangit tanong mo, pangit sagot. Diba? So, yan yun. Ano yung mga example pa ng mga negative na self-question? Bakit kaya minamalas ako? So, sasagutin ka ng subconscious mo ng mga nakaprogram dyan. Magsa-search yan eh, mabilis. Magsa-search yan, mabilis. Diba? Bakit minamalas ka? Kasi may balat ka sa puwet. Kasi yung taling mo nasa noo. No? Taling mo nasa batok. Di ba? Sinumpa ka kasi. No? Kung ano-ano sasagot sa iyo niyan. Whether aware ka o hindi, sumasagot yan. Na hindi mo napapansin. Yun yung mas masaklap eh, pag di mo napapansin. Di ba? Ano pa yung example ng mga negative na tanong? Bakit ang hirap magka-resulta? Bakit hindi pa rin ako kumikita? Bakit kaya ang tamad-tamad ko? Mga negative na self-question. Very powerful tong mga bagay na to. Kasi sabi ko nga, di ba, wala ni isa sa inyo yung merong, even yung mga taong kasama mo sa bahay, hindi mo yan 24/7 kausap. Isang tao lang yung 24/7 mong kausap. Sarili mo. Walang kahit nanay, tatay mo pa, hindi mo 24/7 kausap. Sarili mo lang. Ha? So yun, may pag-asa pa ba? So kung negative yung framing ng program, yung program ng ano mo, ng subconscious mind mo, tinanong mo yung sarili mo, may pag-asa pa ba? Wala! Quit ka na! Yan ang isasagot sa'yo niyan. Para lang sa kanila yan. Hindi yan para sa'yo. Di ba? Kasi mali pa yung programming ng utak eh. So yung mga bagay na yan, negative na self-question. So ganun lang din, babaguhin mo lang siya. Pag nahuhuli mo yung sarili mo na ganun, ang importante huhulihin mo yung sarili mo eh. Kasi sabi nga eh, hindi mo naman gagamutin yung sarili mo kung hindi mo alam na may sakit ka. Kahit may sakit ka. Di ba? Yun yung awareness. Hindi ka aware na may sakit ka, hindi mo gagamutin sarili mo. Eh ngayon, alam mo nyo na, may mga sakit kayo. Di ba? Hindi disease, hindi mas malalang sakit kaysa sa COVID. Poor mindset. Mas malala yun. Kasi hindi lang ikaw apektado, damay lahat. Tapos kaya mo rin hawahan lahat. Di ba? Poor mindset. At yun, walang vaccine yun. Walang vaccine. Kailangan reprogram. Yun naman ang good news. Ang bad news, walang vaccine sa poor mindset. Ang good news, libre lang yung gamot, reprogram. Diba? So, kung di mo alam na meron ka sakit, hindi mo gagamutin yung sarili mo. Kaya importante na hinuhuli mo yung sarili mo pag gano'n. Nagtatanong ka ng mga ganito, na pang mahirap na mga tanong. Okay, so, positive. Positive ito. Ano to ha? Sinasabi ko sa inyo kasi nga reprogram eh. Kaya pag nire-reprogram mo yung sarili mo, expect mo na. Kukontrahin ka ng subconscious mind. Hindi yan debil na kinukontra ka na parang sinasanibang ka. Walang ganon. Hindi yan ganon. Ikaw yan. Programming ng sarili mo yan. Programming ng utak mo yan. So kapag tinatry mo na, halimbawa yung positive rephrasing, kinakausap mo ng maayos sarili mo, tapos yung mga negative na tanong mo sa sarili mo, binabago mo, kukontrahin ka niyan. I-expect mo na nakukontrahin ka niyan. Di ba? Pag sinasabi mo, di ba, na-try nyo na ba sabihin mo sa sarili mo na mayaman ako, successful ako, di ba? Kukontrahin ka agad ng isipan mo. Ano pinagsasabi mong successful? Dami mong utang. Ano pinagsasabi mong mayaman? Di mo nga mabili yung smartphone na tig magkakano lang. Di ba? Di ba? Bumubulong yun, di ba? Yun ang programming niya kasi. Hindi niya kasalanan yun. And usually, hindi mo rin kasalanan yun kasi hindi ka pa aware. Before this training, hindi ka aware eh. Hindi mo alam na
Hindi mo alam kung paano ka nai-impluwensyahan eh. Ngayon, may power ka na. Ngayon, may power na kayo. Alam mo na kung paano siya babaguhin. Alam mo na kung paano siya nag-work. Pero it will take some time. It will take a lot of practice and willpower pa rin para mabago mo siya paunti-unti. Okay, kaya napaka-importante na consistent mo itong gagawin ng paulit-ulit. Consistent mo siyang gagawin para mas mabilis siyang magbago. Alam niyo, sa sobrang desperado ko na magbago yung way ng isipan ko, noong mga time, di ba, una napalayas ako kasi nag-network ako, tapos pinabalik ako sa bahay, tapos this time, yung ikatlong beses, ako na yung lumayas. Ganun ako ka-desperado kasi puro negative to. Palagi, pag umuwi ako ng madaling araw, kasi yung mga time na yun, kailangan umuwi ng madaling araw. Hindi ko sinasabi to para gayahin nyo ha. Binibigyan ko lang kayo ng example ng ano para mas maintindihan nyo yung kung gaano ako ka-desperado na gusto ko talagang magbago. Palagi ako umuwi ng madaling araw, palagi nagagalit sa akin yung nanay ko. Yeah, ang buong bibig sa akin ng nanay ko, kung gusto mong kung gusto mong ikaw yung masunod, lumayas ka. O umalis ka dito. Eh di lumayas ako, madali naman ako kausap eh. Diba? Umalis talaga ako. Lumayas ako kahit pwede naman ako makalibre na sa bahay. Nagmupahan pa ako. Sumama ako dun sa mentor ko at that time. Nangupahan ako kung saan siya nangungupahan dito sa Lucena. Para everyday makuha ko. Kasi yung mentor ko na yun, yung unang mentor ko na yun, idol ko siya pagdating sa personality development, idol ko siya pagdating sa relationship kasi ang galing niya sa relationship sa tao, idol ko siya pagdating sa speakership, sa training, idol ko siya. Gusto ko makuha yun, sabi ko. So, pumayag naman siya. Kasi noong mga time na yun, old school na way, ewan ko kung na-experience nyo ganun, okay lang yun yung magsama-sama kayo. Mas maganda nga daw yun, magsama-sama kayo. Di ba? Para sa akin, hindi okay yung ganun, yung magkakasama kayo sa isang bahay. Hindi okay. Hindi okay yung ganun. Pero hindi ko na-explain dito kasi masyado mahaba yun. So, yun yung mga time ng old school na days. So, sumama ako sa mga ganun. Sumama talaga ako sa kanila. Nangupahan ako. Nagbayad ako everyday sa pagkain. Kahit pwede naman libre na lang sa bahay. Kasi ganun ako kadesperado na magbago. Ganun ako kagigil. Yun yung kagustuhan ko eh. And, meron akong ugali na pag ginusto ko, hindi pwedeng hindi ko makuha. Hanggat buhay ako, kukunin at kukunin ko. Yung ganun klase ng pag-ugali. Kaya kailangan tuloy-tuloy mo siyang gawin. So ngayon, palitan natin yung mga negative self-question na binanggit ko kanina. Instead na sa halip na bakit minamalas ako, palitan mo. Papalitan mo lang naman eh. Madali lang naman eh. Bakit sobrang blessed ako? Ano yung mga rason bakit pinagpala ako? So ngayon, pag itinanong mo yan, anong isasagot sa'yo ng subconscious mind mo? Bakit kaya pinagpala ako? Buhay ako, malusog. Di ba? Ano sasagot ng subconscious mind mo? Bakit ka pinagpala? Eh kasi may natitirhan kang bahay. Wala kang COVID. Di ba? Nakakakain ka 3 beses sa isang araw. May trabaho ka. Di ba? So yun lang yung isasagot sa iyo. Kasi tama yung tanong mo eh. No? From bakit ang hirap magkaresulta, bakit di pa ako kumikita? No? Ano-ano yung mga rason or bakit maaabot ko yung mga pangarap ko? Ano yung sasagot ni subconscious? Masipag ka naman. Committed ka naman kahit paano. Kahit nani-negative ka minsan, tumutuloy ka pa din. Di ba? Alam rin naman niya yun eh. Lalo na kayong mga nandito na kasi lifestyle and more than 6 months na kayo na nandito. Halos karamihan sa inyo more than 6 months na. Di ba? Alam naman ng subconscious mind mo yun eh. Mali lang yung hinihigit mo na tanong sa kanya. Kasi parang si Google, hindi mo pwedeng sisihin si Google na ang pinapakita sa iyo ay negative. Eh, ang tanong mo negative. Ibibigay niya sa iyo, isasagot niya sa iyo kung ano yung nakaprogram sa kanya. Diba? That's the same with the subconscious mind. Instead na bakit tamad ako, bakit ganito ko, bakit madrama ako, or kung ano yung ayaw mo sa sarili mo, papalitan mo. Ano-ano yung mga rason or bakit kaya kong baguhin yung sarili ko? Or bakit kailangan kong magbago? Bakit kailangan kong magbago? Anong sasagot ng subconscious mind? Kailangan mo magbago para magbago yung buhay mo. Alam naman yan eh. Kasi yung paulit-ulit mo na naririnig yan eh. Sa mga training, sa mga OGC, paulit-ulit mo na naririnig yan eh. Hinihigit mo lang siya ngayon. Tinitake advantage mo na siya. Lalo-lalo na kung consistent kang uma-attend ng mga OGC natin. Kahit paulit-ulit, maganda nga paulit-ulit na naririnig mo eh. Diba? Kasi nagiging automatic yan. Sa thinking mind mo, parang nasishit ka o naiirita ka. Ano ba? At parang paulit-ulit.
Pero yung subconscious mind mo, walang pakialam yun. Nare-record sa kanya yun. Paulit-ulit. Nare-record sa kanya yun. Yun ang nakakapag-program sa isipan natin, yung paulit-ulit. Diba? Hindi lang natin alam kung ilang beses ba kailangan ulitin. Walang research about dyan. No, na ulitin mo lang 5 beses na sabihin mong mayaman ka, yayaman ka. Walang ganun. Walang research about yan. Hindi natin alam kung kailan. Pero, doon siya napoprogram sa paulit-ulit na na-expose sa kanya. Paulit-ulit yun na naririnig mo. Naaasenso ka, tumuloy-tuloy ka lang. Di ba? Kaya pansinin nyo, hindi ko ginagamit yung salita na, instead na ang gamitin ko na salita ay, huwag kang susuko, huwag kang magkukwit. Ano yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo? Tuloy-tuloy ka lang. Di ba? Di ba? Hindi ko sinasabi yung huwag kang susuko. Huwag kang magkukwit. Kasi ang pumapasok na sa subconscious mo, susuko, quit. O nga no? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, tuloy-tuloy ka lang. So, ano maintindihan ng subconscious mind mo? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Di ba? So, yan. Tinuro ko rin yan sa mga leaders. Iwasan niyo yung mga salitang ganun. Even though maganda yung intention mo, hindi ganun nag-work yung subconscious mind eh. Even though maganda yung intention mo. Na tama naman, di ba? Huwag kang susuko. Diba? Pero hindi kasi yun ang naiintindihan ng subconscious mind eh. Susuko lang yun naiintindihan eh. Diba? Kaya yung mga mahilig magsabi ng I will never quit. Sila yung unang nagko-quit. Never kayong makikita sa post ko. Siguro nung mga sinauna pa, nung hindi ko pa ito naiintindihan, pero never kayong makakita sa post ko ng ganun. I will never quit. I will never give up. Naiintindihan lang ng isip mo, quit, give up. Papalitan mo lang eh. Tuloy-tuloy lang. Hindi ba simple lang naman? Papalitan mo lang yung words. Ganun ka-powerful yun. Yung positive na rephrasing ng mga salita. Okay, marami ba natututunan? Ano pa? Bigay pa kayo ng example. Ano pa yung mga positive na rephrase? Yung mga tinatanong nyo palagi na negative sa sarili nyo. I-chat nyo dyan. Tapos ano yung ipapalit mo dun? Sige nga, kung nakikinig talaga kayo. Bigay ka ng example. Isip kayo. Kung gusto nyo, by the way, kung gusto nyo na magsalita, mag-raise hand lang kayo dyan para bigyan ko kayo ng mic para makapagsalita. Kung gusto nyo magsalita. Ano yung madalas na negative na uh, iniisip mo, na tinatanong mo sa sarili mo? Okay? Negative na tinatanong mo sa sarili mo, lalo na kapag emotional ka. Tapos, ano yung pwede mong ipalit doon? Diba? Katulad yung mga binigay ko na example kanina. Bakit minamalas ako? Bakit nangyayari to sa akin? Diba? Bakit hindi pa rin ako kumikita? Yung mga bakit-bakit. Yung mga bakit nyo na alam nyo, yung mga bakit nyo na mali. Bigyan ng isang, bakit hindi nila ako maintindihan? O, paano mo papalitan yan? So, si Iris, sabi niya, bakit hindi nila ako maintindihan? Paano mo papalitan yan? Kasi pag ganyan ang tanong mo, ano yung sasagot ng subconscious mind? Kasi hindi ka naman kumikita eh. Hindi ka naman magaling eh. Hindi ka naman successful eh. Ba't ka nila maintindihan? Pag ganyan ang tanong mo, o paano mo babaguhin yun? Sige nga. Ayun ha. Maganda yun. Maganda yun. Maganda tong klase ng tanong na to. Paano nyo ibabaguhin? Sige. Anong pwedeng ipalit sa bakit hindi nila ako maintindihan? Dapat kumita ako para paniwalaan nila ako? Kailangan kong kumita? Kailangan magsikap? So okay naman itong mga sinabi nyo pero hindi to tanong eh. Hindi to tanong. Ang pinag-usapan na natin is yung mga self-questions. Iba yung rephrasing ng words kanina. Ito is self-question na. Kasi yung rephrasing is more on ano lang yun eh, yung mga positive rephrasing is more on positive words, affirmations, mga ganun-ganun. Ito question na eh, mas powerful ang question eh. Pag nagtatanong ka. Pag nagtatanong ka sa sarili mo, mas powerful yun. Kasi humuhugot yan ng ano eh, ng mga sagot sa subconscious mind mo eh. Yung mga tanong mo na yun. So ano yung pwede mong itanong, palit na tanong. Bakit hindi nila ako maintindihan? Paano kaya maintindihan nila ang sitwasyon ko?
Pwede. Paano kaya nila maintindihan ang sitwasyon ko? Pwede. Pwede. Kasi ano yung pwedeng isagot sa'yo ng subconscious mind mo? Patunayan mo sa kanila. Patunayan mo muna. Ha? Oh, sabi ni CJ, bakit kailangan mo maging kakaiba kaysa sa kanila sa halip na bakit hindi nila ako maintindihan? Pwede. No, pwede. So yan. Di ba? Bakit di nila makita yung nakikita ko? Hmm. Sample yan ng negative na na self-question. Bakit ayaw nila akong intindihin? Negative self-question din ito. Kasi anong isasagot sa iyo? So isipin mo, pag nagtatanong ka, isipin mo ano yung pwedeng isagot sa iyo ng subconscious mind mo. Pag tinanong mo na bakit ayaw nila akong intindihin, anong sasagot sa iyo ng subconscious mind mo? Kasi wala kang resulta eh. Ganun pa rin ang isasagot sa iyo. Hindi ka kasi kumikita eh. So positive ba 'yun o negative? 'Di ba? Ito maganda oh. From Coach RJ, bakit kailangan ko mas maintindihan ng sarili ko? Di ba? Mas magandang tanong ito kaysa bakit di nila ako maintindihan. Bakit mas kailangan ko na maintindihan ng sarili ko? Ano yung mga posible na isagot sa iyo ng subconscious mind mo pag ganun? Bakit kailangan ko mas maintindihan ng sarili ko? Kasi wala ka namang magagawa sa kanila eh. Ikaw lang naman yung may magagawa. Ikaw lang naman yung pwede mong bago. Di naman sila. Di ba? So, intindihin nyo na maigi. So, practice lang. Practice lang. And later on, maiintindihan nyo rin yan. Practicing yung mga sarili nyo. Pag tinatanong mo yung sarili mo, halimbawa, pag nagtanong ka, trinay mo magtanong ng positive question, tapos sumagot negative pa din. So, ibig sabihin, mali pa yung tanong mo. So, babaguhin mo pa ulit yon. Okay? Babaguhin yan. So, very important. Okay. And finally, pag-usapan naman natin is yung reverse affirmation. I think naituro ko na rin ito sa mga previous lesson. Doon sa 7-step confidence, kung di ako nagkakamali, building your confidence. Reverse affirmation is very powerful. Kasi palagi niyong tatandaan, ito identity na to napaka-powerful nito. Pag-uusapan natin din ito sa success habit. Identity. Palagi niyong tatandaan yung kasabihan na I am not who I think I am. I am not what others think I am. I am who what I think others think I am. So medyo nakakalito yun sa simula. Tatagalogin ko. Hindi ako kung sino yung iniisip ko na ako. Hindi ako kung ano yung iniisip ng ibang tao na ako. Ako ay kung ano yung iniisip ko na iniisip nila na ako. Nag-gets niyo ba? Medyo magulo yun sa simula eh. Pero pag binasa mo ng paulit-ulit, pag paulit-ulit mo sinabi, maintindihan mo yan. Okay, maintindihan mo yan. So yung reverse affirmation ang tawag doon, yung identity natin ay hindi nakabase sa kung ano yung iniisip natin tungkol sa sarili natin, hindi rin nakabase sa kung ano yung iniisip ng iba, kundi ano yung sa tingin natin ay iniisip nila tungkol sa atin. So halimbawa, ako tapos si Henry. Halimbawa, 'di ba ganun tayo eh, pag sa pagiging ito part ito ng pag hinuhusgahan natin yung ibang tao. Automatic natin ginagawa 'yan. Tapos kinukumpara natin yung sarili natin sa kanila, 'di ba? Tapos tinitingnan ako ni Henry halimbawa. Pwede kong isipin kung ano-anong isipin ko. Halimbawa, masama yung tingin sa akin ni Henry. Pwede kong ano-anong isipin ko eh. May problema ba to sa akin? Anong gusto ba nito? May gusto ba to sa akin? 'Di ba? Pwedeng iba't ibang kung ano isipin ko, tapos pwede kong malaman later on na hindi naman pala ako yung tinitingnan niya. 'Di ba? Iba naman pala yung tinitingnan niya. 'Di ba? Pwedeng mga ganun eh. So, ito nakaka-apekto rin to. Ito yung sinasabi ko na reverse affirmation. So, halimbawa kami ni Henry, pwede kong isipin na siguro ang tingin nito sa akin halimbawa masama tingin sa akin ni Henry. Pwede kong isipin na siguro tingin sa akin ito na mahina lang ako kasi mas malaki siya sa akin, halimbawa ganun. 'Di ba? So nakaka-epekto 'yon sa kung paano natin tinitingnan yung sarili natin, kung paano yung identity natin.
So, ibig sabihin, ang nangyayari is parang ang nabibuild na identity sa akin is mas mahina ako. Naiintindihan nyo ba? Nai-gets nyo ba? Siguro ang tingin nito sa akin, mahirap lang ako. Siguro ang tingin nito sa akin, di ko kaya. Yung mga ganon, siguro ang tingin niya sa akin, ganon. Yun yung nagiging identity natin. Okay, so ngayon, alam nyo na yung about doon, babaguhin mo lang ulit. If you flip mo lang ulit, i-reverse mo lang ulit. Siguro ang tingin nito sa akin ni Henry, ang gwapo-gwapo ko. Di ba? No, sa simula, hindi ka pa agad-agad paniniwalaan, pero later on, mas madali yun eh. Mas madaling maniwala yung subconscious mind sa ganon kaysa yung successful ako, mayaman ako. Although nakakatulong pa rin naman yung mga positive affirmation, pero mas powerful yung reverse eh. Yung successful ako, mayaman ako, confident ako, blah, blah, blah. Di ba? Mas madaling makatulong yung identity sa pag-build ng identity natin, yung reverse affirmation. Siguro tingin nito sa akin ang yaman ko. Siguro ang tingin nito sa akin ang confident ko. Siguro ang tingin nito sa akin magaling akong leader. Diba? Ganon. So ganon yung way na practicein mo kasi palagi nyo tatandaan. Sabi ni John C. Maxwell, okay, we cannot perform consistently in a way that is inconsistent in the way we see ourselves. So Tagalog. Tagalog. Hindi tayo magpa-perform sa pamamaraan na hindi natin nakikita yung sarili natin o yung identity natin na ganon. So for example, hindi ka pwedeng mag-perform na parang leader kung hindi mo nakikita yung sarili mong leader. Ganon ka powerful ang identity. Kung ang tingin mo sa sarili mo wala ano lang ako taga-sunod lang ako hindi ka magpa-perform bilang leader. And nauuna, di ba? Palagi ko sinasabi sa inyo, very basic training. Belief comes first before result. Nauuna yung paniniwala. Hindi ka naman naniniwalang leader ka So, bakit ka magpa-perform na pang leader? Ito yung malupit. Even though hindi mo naiintindihan kung paano ba talaga mag-perform ang leader, kung ano yung pagkakaintindi mo na bilang isang leader at naniwala ka na paniwala mo yung sarili mo na leader ka, magpo-perform ka na kung ano sa tingin mo ay paano mag-perform ang leader. Kahit mali pa yon. Kahit mali yon, gagawin mo pa din. Kasi naniniwala ka na leader ako Leader ako tingin nila sa akin, leader ako. Okay? Identity. So, hindi ikaw muna, kailangan makita mo muna, kailangan makita mo muna yung sarili mo na ganun before mo siya i-perform. So kung meron ka mga tawag dito, halimbawa yun, magandang example yun, leader. Gusto mo maging leader. Di ba? Yun ang first step ng pag-asenso dito sa negosyo na ginagawa natin. Gusto mo talagang umasenso, maging successful, leverage, passive income, leader. Na hindi pwedeng hindi leader. Pwede kang kumita ng malaki na hindi ka leader pero mahirap yumaman na hindi ka leader. Mahirap. Okay? So yun. Top sales. Di ba? Top sales. Tingin nila sa akin, top sales ako. So hanggang sa naiintindihan naging identity mo yung top sales, magpa-perform ka. Pipilitin ng subconscious mind mo na i-perform yung pinaniniwalaan mo. Nangyayari yan sa positive at sa negative. So kung negative yung nagiging resulta mo, yun kasi yung paniniwala mo Yun yung nakaset sa kanya, yun yung nakaprogram sa kanya na yun lang yung kaya mong gawin. Yun lang yung ginagawa niya. Di ba? So, I hope naiintindihan nyo kung ano tong sinasabi ko na about sa programming, sa reprogramming. Kasi marami na nakaprogram sa inyo. Marami na nakaprogram sa atin before pa tayo napunta sa Team Genuine. Na ginagawa na natin babaguhin lang natin, i-leverage lang natin, iti-take advantage lang natin yung tama na programming. Okay? So yun yung about sa positive rephrasing.